Ito na ang ating part siyam na mga idolo sa nire-recap natin na kwento. Nagpapatuloy ang ating kwento sa madilim na gabi sa gadugtong na bayan sa lupain ng Rudnia. Habang sa loob ng bahay panuluyan ng hangal ay nanginginig at siya ay itinali ng ating bida sa isang upuan. Patuloy parent sa panginginig ang hangal habang nakaharap ito sa ating bida at ni Habiel at namuo sa muka ng ating bida ang kanyang pagtataka. Sa mga katahimikan sa paligid agad naman itong binasag ng ating bida at napangiti itong sinabihan hangal na walang dapat ito na ikatakot. Sabi ng ating bida na ang mga tao ay nagiging sakim kung tungkol sa kanilang buhay ang pinag-uusapan at gagawa ito ng kaguluhan kapag nagkaroon ito ng tsansa at napapalingon lamang na nagtataka ang SC. Amer sa mga pinagsasabi ng ating bida. Patuloy parent sa pagsasalita ang ating bida na masyadong malupit ang pagputol sa ulo ng hangal. Tinanong naman ng hangal sa ating bida na papatawarin ba siya nito. Sumagot naman ang ating bida na Hind ay hindi papayagan ng hukuman na makarinig tungkol dito. Sa pagpatuloy ng kanilang usapan ngumingiti parent ang ating bida na nagtanong nagpapasalamat ba hangal kapag ito ay lubos na nagpapasalamat maaari na niyang ibalik ang mga pera. Sa nag-aalinlangang ngiti ng hangal nagsalita ito sa ating bida na syempre isasauli niya yun pero sa kondisyon na papatawarin siya nito. Sumagot naman ang ating bida na hindi. Syempre yun ang dapat niyang makuha. Sa mga sinagot ng ating bida bahagyang kinabahan ang hangal rito. Sinabihan ng ating bida ang hangal na meron pa siyang kondisyon para mapatawad niya siya at agad naman na sumagot ang hangal na may lukulokong muka na sabihin lang sa kanya kahit ano pa yon. Sa napapangiting ekspresyon ng ating bida inabot niya ang isang papel sa hangal na nagsasabi na simple ang kondisyon kailangan lang niyang pirmahan ang kontrata at tapos ang lahat. Sa inabot ng ating bida agad naman na napatanong ang hangal na anong klaseng kontrata ito at sumagot naman ang ating bida na ito ay karaniwang kontrata lang at syempre babayaran din niya ito. Ngunit ang 80% ng kanyang sahod ay kukunin bilang kabayaran sa kanyang mga utang sa napapangiting ekspresyon. Sa mga narinig ng hangal makikita sa mukha nito na labis itong nalungkot. Pangiti pa rin sinabi ng ating bida na ang kabayaran ay tatagal sa loob ng 520 na taon. Laking gulat ng hangal sa kanyang mga narinig na halos lalabas na ang kanyang mata sa bungo nito. Pati si Habiel nagulat at napasabi sa kanyang isipan na sa kanyang inaasahan sa ating bida hindi ito tumungo dito para maawa at magpatawad habang napapakita naman ang ating bida ng kakaibang ngiti. Sa kakaibang ngiti ng ating bida napapasabi ito sa kanyang isip na inaakala ba no Habiel na sapat na ang pagpatay sa taong may utang sa kanya at hindi kailanman magkakaroon ng ganitong pagkalugi. At sa isip ng ating bida hihigupin niya lahat ng makukuha niya sa hangal na tahangang sa katapusan ng kanyang buhay. Napatanong naman na sumigaw ang hangal na bakit nakabuo ang ating bida ng ganitong hindi patas na kontrata at sumagot naman ang bidang si Lloyd na ganun ba. Sa seryusong muka ng ating bida sinabihan niya ang hangal na wala silang pagpipilian kundi hawakan ang kamay ng hangal para lagdaan ito at aidada nila ito sa hukuman. Kinuha naman ng hangal ang papel na kontrata at agad nitong nilagdaan habang napaiyak na may kasamang sipon. Palit sa eksena habang papauwi sila sa lupain ng mga Frontera. Habang sa loob ng kanilang sinasakyang kalisa nagsalita si Habiel sa ating bida na nakakuha siya ng mga pera galing sa hangal at wala ng problema sa pagbabayad ng interes sa mga pad-ating na mga buwan. At sumagot naman ang ating bidang si Lloyd na ano ang ibig sabihin ni Habiel na ang lahat ng pera na ta ay ipupuhunan sa paggastos ng paggawa at sinubukan niya sa 30 na sundalo at hindi ito gumana. Ngunit napapatanong ang ating bida sa kanyang isipan kung meron ba na mga mamamayan na nag-apply pagkatapos ng pag-aanunsyo sa pangangalap ng manggagawa at sa tingin ng bida mukhang nakakita siya ng ang kumag at hindi siya comparatively. Pagkalipas ng ilang araw sa lupain ng Frontera, may isang karatulang nakapaskil at may nakasulat na naghahanap ng mga manggagawa at ang sahod ay nasa 20 na pirasong ginto at sa mga karagdagang impormasyon bisitahin lamang ang mansyon ng Baron.
Palad ng eksena may maraming tao ang nakapila patungo sa mesa ating bida. Sa mga napansin ng ating bidang si Lloyd napatanong ito kay Habiel na hindi ba ito ang mga taong napupuot sa kanya at sumagot naman si Habiel na sigurado siya na sila yun pero tugon ni Habiel sa ating bida na nagtakda ito ng tumpak na petsa sa konstruksyon sa bahay painitan na may napakamurang presyo at naisip din ni Habiel na uutusan siya ng ating bida para parusahan ang T-Ridor. Habang napatingin si Habiel sa ating bida sinabihan niya ito na mapagkakatiwala ang tao at yun ang mga sinabi ng ating bida kay Habiel. Wala namang nakuhang sagot si Habiel galing sa ating bida na tulala at napapaisip na yun lang. Habang sila ay nag-uusap may isang tao naman sa ating bida na nasan ang kontrata sa paggawa agad naman itong sinagot ng ating bida na ito ang kailangan niyang lagdaan. Sinabi naman ng isang tao na bago siya lalagda sa kontrata kailangan niya munang magpasalamat at ito ay ikinagulat ng ating bida. Napapangiting sabi ng tao na ang kanyang anak ay nagdusa sa matinding lamig sa tuwing taglamig pero salamat sa ating bida na hindi na ito mag-alala ngayong taon dahil sa ondol. Ito ay yumuko sa ating bida at nagpasalamat at makikita sa muka ng ating bida na hindi ito komportable. Sumagot naman ang ating bida na ganun ba at yun ay kaginhawaan sa kanya na may mukhang nahihiya at sa isip ng ating bida ay sinubukan niya lamang magsaya sa kanyang kasakiman at yun ay ikinahihiya talaga niya. Nagsalita na din ang sumunod na tauhan at sinabi niya sa ating bida na may kamag-anak siya sa malapit na lupain ng Racona. At kailangan nila na gumawa ang bida ng ondol sa lugar na yun at sa mga sinasabi ng tao ay bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bidang si Lloyd. Napapasabi si Lloyd sa kanyang isipan na ito na ang unang hakbang para sa malaking larawan at hindi niya ginawa ang ondol ng walang dahilan kaya maaari niyang presyo at magpapalusot ito na dahil sa MG. Ay gastasan sa paklalakbay at kukunin niya ang lahat ng kanilang pera na nagpapakita ng sakim na muka. Sumagot naman ang ating bida sa tao na ito ay gagawin niya pero gagastos ito ng malaking pera para makaabot doon at habang nakatingin si Habiel sa sakim na muka ng ating bida napapaisip ito ng ito na naman ang hindi kaaya-ayang muka. Napapaisip si Habiel na gumagawa lang ba ang bida ng ondol para sa mga bagay na ito. Dagdag pa niya na paano naman ang kalsada patungo sa mga bundok. At sa ibang eksena tinawag ng ating bidang si Lloyd si Habiel at agad naman itong sumagot sa kanya habang sila ay nasa tuktok ng isang bundok. Sinabi ng ating bida kay Habiel na maya-maya ang bundok na ito ay magiging isa at patanong naman na sumagot si Habiel ano ang ibig sabihin ng ating bida sa kanyang mga sinasabi. Siyumagot ang ating bida na ang ondol ay uubos ng maraming mapagkukunan kaya ang mga kahoy na nasa paligid nila ay hindi natatagal. Nagulat naman si Habiel sa kanyang mga narinig mula sa ating bida. Tugon naman si Habiel na kung gayon at napapaisip ito na kung alam ng ating bida ang mga mangyayari bakit pa sa siya at hindi natapos ni Habiel ang kayang iniisip dahil sumagot ang ating bida na kaya. Niya kinansela ang konstruksyon sa Appian Way. At sinabi din ng ating bida na sa katapusan ng kalsada kailangan nila maghukay ng bituminous coal. At ibibinta nila yun sa malaking presyo kung ang ondol ay makakuha ng mataas na marka sa pag-aproba at ang ibang tao ay hindi na makakatanggi sa kanila na sakim na muka. Sa napangiting sabi ng ating bida dagdag pa nito na maaaring makakuha ng discount ang kanilang mga mamamayan pero maliit lang at sa narinig ni Habiel nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at napapaisip, hina ito ay masyadong hindi patas at mababa. Lumingon naman ang ating bidang si Lloyd kay Habiel at sinabihan niya ito na iniisip ba niya na ito ay masyadong hindi patas at mababa. Sa seryosong muka tinanong naman ni Lloyd si Habiel na paano kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yun sa palagay ba ni Habiel na makakabayad pa rin sila sa mga utang nila. Napatahimik naman si Habiel sa kanyang narinig. Napapabuga ito ng hangin at sumagot na pero sasang-ayon siya sa ating bida dahil yan ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Dagdag ni Habiel na ang Baron ay hindi alam ang tungkol sa bituminous coal at hindi maaaring manatili.
Sabi pa ni Habiel sa ating bida na kahit na ang ibang baron sinubukan ito ng poli ulit sinagot naman ng ating bida si Habiel at sumagot ito ng alam na niya na babagsak dahil masyadong malambot ang lupa. Pero sa pangiting sabi ng ating bida kaya niya yung solusyonan. Sa tulong ng modernong kapanahunan na panghukay na teknolohiya dahil may alam siya tungkol sa shield method. Sumigaw ang ating bidang si Lloyd at sinabing Terra na dahil marami pa silang dapat gawin at napapaisip naman si Habiel sa mga sinasabi ng ating bida tungkol sa shield method, ito ba ay ibang teknik na hindi niya alam. Pero sa isip ni Habiel na titignan natin ang ibang kompletong pagbabago ng ating bida habang nakatalikod ito sa kanya na may hawak na pala. Sa hindi natapos na kalsada at lagosan. Sa loob nito ay sobrang dilim. At galame ng isang nilalang. At may nalilisik itong mga mata. Ito pala ay isang hukbo ng langgam. At dito na muna natatapos ang ating kwento mga idolo, at pwede bang makahingi ng like at subscribe? Salamat, paalam na muna sa ngayon at hanggang sa susunod nating video.